Hi guys! Good afternoon. Ayan, so, meron lang akong share sa inyo guys na aking naranasan ngayon ulit. It's real happened in my life. So, this is a hospital journey when I was here in Philippines. So, before I continue guys, telling you my hospital journey. So, please, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe button, hit the notification bell to be notified every time I upload my video. And of course, you hit the like buttons na rin and comment down below if you have any suggestion to my YouTube channel. Ayan! Continue na tayo guys sa ating gagawin. So, guys, pasensya na, nakapambahay lang ako. And dahil nga sobrang init ng panahon, so dahil mag-isa lang naman ako dito. And ayan, so, i-share ko na sa inyo yung short story ko but long. Short story but long because nangyari sa akin na hospital ako. This is the first time ulit in my life here in Philippines. Actually, I'm staying here at my auntie house. She has two houses, but of course, I stay here in Laguna and she has another house also. So, I don't want to mention the address because, of course, guys, this is for safeness natin. So, yun. By the time, after I come back my work, is at night, I think morning already, is 2 a.m. in the morning. So, I came back here in Laguna. So, I feel difference in my breathing. Dahil talagang inubo na ako in a few weeks ago. Inubo ako, pero hindi naman ganun. So, I feel like asthmatic. Yeah. Noong bata pa ako, guys, nung bata pa ako, ating 1 year old to 7, ay very asthmatic. Sobrang asthmatic talaga ako na hindi ako nakakatulog sa lapag. Lagi ako inakalong ng tatay ko no. He's my calming person. So, siya rin lang din yung nakakaintindi sa akin pag masama ang pakiramdam ko. And siya rin yung nakakagamot sa akin pag masama ang pakiramdam ko. But he's gone already, so I have nothing to ask anymore. Yeah, and I really miss my father because he take care of me a lot when I was young. Yeah. Kaya yung may mga father dyan, yung may mother and father pa dyan, I have mother as well, but my mother is not really is not really well now. We need to bring to the doctor also. She is, I think, having a depression, so I need to send her to the doctor also. So, hindi na namin pinapaalam sa kanya kung may mga nararamdaman kami o meron kami problema kasi ayaw na namin makadagdag para sa kanya. So, yun na guys. And kung may mga nanay at tatay pa kayo, iparamdam niyo yung pagmamahal. Even though it's not tatay, asawa nyo, kapatid nyo, iparamdam nyo na mahal nyo. Kasi hindi for lifetime na magkakasama kayo. Alam nyo. So, in just short story, mahalin nyo yung pamilya mo at iparamdam nyo hanggat kaya nyo. Kasi hindi na ibabalik yung panahon. Tama? So, yun na guys. Babalik tayo sa ating topic. Nawala na naman tayo sa topic guys. Ayan. So, nag-iisa ako dito na umuwi ng 2 a.m. in the morning and I feel so running breath. Yan. So, naghihingal talaga ako and naupo muna ako sa sopa. So, pinakikiramdaman ko yung sarili ko kung ano yung feeling na nararamdaman ko kasi di ba? And non-stop na yung pag-upo ko, sobrang non-stop na hanggang sa naiihip na talaga ako. Halos namimilipit ako sa sakit na hindi ako makahinga. Yun. So, I decided to chat my auntie but I know that time she's so busy. Alam ko madaling araw na yun guys, pero still busy pa rin siyang tao kasi it was the time nang mangyayari yun ay coming is anniversary ng church namin. So, talagang magdamag din siya doon na naka-stay at yung cellphone niya hindi niya dala. So, nag-reach out ako sa kanya ng message na I think I need to go to the doctor. I think is madaling araw ng Sabado yun nangyari. And the anniversary is 37, is Sunday. The 37th anniversary ng church namin. So, talagang busy siya. Pero nag-message ako guys sa kanya dahil nasa Manila siya. Nag-message ako sa kanya na sabi ko, hindi maganda yung pakiramdam ko. Gusto kong pumunta ng hospital at magpatingin. So, I think na-reach niya yung message na yun around 6 a.m. in the morning. But ako noon ay tumatayo na guys. Tumatayo na ako talaga dahil iba yung pakiramdam ko, halos sinahabol ko na hininga ko. And alam niyo ba yung nasa isip ko guys? Na kung mawalan mo na ako dito ng malay or ano man ang mangyari sa akin. God, yun, humihingi na talaga ako ng sorry sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Alalayan yung anak ko, yung mga mahal ko sa buhay. Ganun talaga ang naisip ko na guys. Kasi ibang-iba yung pakiramdam ko. That is the first time na nangyari ulit sa akin na halos hindi ako makahinga. Yun. So, hindi ako natulog hanggang umaga. Nakatayo lang ako guys. I was stuck din talaga. And keep on drinking warm water. Keep on drinking. Still, hindi na po ako inuubo pero yung hininga ko iba. So, nung ma-reach out niya yung message ko guys wait lang. Ayan. Nung ma-reach out nung matanggap niya na yung message ko by 6 a.m. Nag-message siya sa akin kasi may katungkulan niya siya dito sa barangay. Sabi niya, merong susundo sa'yo dyan para dalahin ka sa USBID. Yun, sa hospital ng dito. So, yun, nag-get ready agad ako at hiningi ko yung exact address nila dito kasi syempre tatanungin ako saan nakatira. And alam ko yung pakiramdam niya, niready ko na yun. Kinuha ko yung mga complete course ko nung aking vaccination sa Hong Kong, yung mga COVID, kasi hiningi pa rin yun hanggang ngayon.
Tapos, yung aking IDs, yan, dinala ko na yun doon. Nasagdalan na rin ako ng extra damit kasi I know, I know na sa sarili ko na ma-admit talaga ako. And then, I think 7 something may dumating dito na lalaki sa official ng barangay. Thank you sa Santo Tomas. Sa Santo Tomas Binyan Laguna na nag-assist sa akin papunta ng hospital. Ayan. So, this is the whole story na. Nung nandun ako sa emergency room, guys. Nandun ako sa emergency room na upo ako. Tapos, dito sa may, yung parang nurse ba yun? O yung nurse na nag-assist sa mga pasyente ay nagtanong sa akin, ano daw problema ko? Sabi ko, hindi po ako makahinga and I think nahihirapan ako. Tapos sabi niya, anong dahilan? Sabi ko, I think 1 week ago ay inuubo na ako pero hindi naman siya yung ubo na asthmatic talaga. But kagabi lang, kaninang madaling araw lang, naramdaman ko yung hindi ako tinigilan ng ubo ng around 2 a.m. to 3 na halos naiihi. Kinikwento ko talaga yung the real story. Tapos, sabi ko, meron akong asthma nung maliit pa since I was young, till 7 years old. At nawala yun. So ngayon lang ulit bumalik when I was 38 years old. So can you imagine guys, it's long journey bago ulit nangyari, di ba? Kaya hindi ko inisip asthmatic from the beginning. So yun. Tapos, ang sagot niya sa akin guys ay, bakit ina-asthma ka, wala kang gamot kung may asthma ka na noon? Ang sagot ko ulit sa kanya guys, kasi nga, maliit pa ako noon nung nagkakaroon ako ng asthma. Hanggang 7 years old lang, and then until na wala. Ngayon lang ulit. Ngayon lang it happens, sabi niya. Imposible daw, sabi ko. Kasi nga doon sa probinsya, sabi ko, sa probinsya namin, may mga herbal medicine na ginagamit. At yung mga iniin ko, mabisa naman siya. Sabi ko gano'n. So, ngayon, hindi ko alam, kaya nga nagpapadayin kasi hindi ko kaya. I mean, dinala ko na po yung sarili ko dito. Kasi pakiramdam ko hindi ko na kaya. I mean, hindi talaga ako makahinga. Sabi ko, I was standing around 4 a.m. until the morning. Hindi talaga ako nabuo kasi parang feeling ko, mauutas yung hininga ko pag umupo ako. So, ayun. Tapos ang sagot niya sa akin guys ay, naghihintay pa ako ng mga 10 minutes. Nagtatanong siya doon sa mga kasama niya kung anong gagawin. Actually, doon sa emergency room. Ay, mayroon akong kinuhang clip videos. Sorry. Pero ito po yung videos na ito. Kausap ko pa yung first nurse na nag-interview sa akin. Ayan, maraming pasyente. Ayan. Pero sila naman ay hindi masyadong busy. Tapos, bumalik ulit siya sa akin. Nasabi niya sa akin, hindi ka namin pwedeng i-admit kung wala kang kasama. I was shocked, guys. Kasi kung alimbawa, emergency na yung tao, hindi niyo ba ako mapapakisuyuan? O hindi niyo ba yung isang tao na bili ng gamot? Kasi nga daw, yung sometimes walang gamot dun sa loob ng hospital, bibilin sa labas. Okay, fine. Sabi ko, kung wala, di nag-message ako sa tita ko. Sabi ko, tita, baka naman po pwedeng papuntahan mo ako dito sa mga one of your staff na tulungan lang ako bibili ng gamot ko just in case na i-admit na ako. Hindi pa rin siya naka-recharge kasi sobrang busy na nung Saturday na yun. Sobra. At nalimutan daw niya na itawag ako doon sa hospital na yun. Kasi nga, syempre, pag may ulan at naitawag ka, naasikaso ka kagad nila. So, in short, nag-wait ako ulit. Tapos pinalipat ako ng isang nurse doon sa isang upuan. Pinaikot niya ako. Tapos dito daw ako. Tapos doktor daw yung kakausap sa akin. Lalaki yung unang kumausap. Tapos in front of my chair, may isa pang doktora. Tapos nurse. Tapos mga nurse na dito yung dito sa wiki. So, tinanong niya ako na bakit ganyan-ganyan. Nagsulat lang siya ng kung ano bibilin. Tapos, hindi ko alam kung bibilin niya na kasi nagsulat lang siya. Sabi niya, kung may asma ka, dapat may gamot ka. Ganun. Yun lang. Sabi ko, wala nga po kasi ngayon lang ulit. Tapos, iniwanan niya yung papel niya doon sa tabi ko, doon sa table na yun. Tapos, umalis siya, punta doon sa parang room niya. In front of my desk, may doktora at saka isang nurse. Tapos dito, lahat nagpipintuhan din yung mga nurse dito. So, ang sama ko na naman, kasi gumawa na naman ako ng video clips. Ito siya. Itong nurse na to, at saka yung nakahide dito na doktora, yung kausap niya. So, maingay kasi yung mga nurse din dito sa chat ko. So, dyan guys, naiinis na ako kasi I think I've been sitting there at least 20 minutes na katabi. So, nakita na ako ng isang nurse na naiiyak na ako sa galit. Guys, kasi excuse me. Kasi guys, kinausap na ako doon, tapos kinausap ulit ako ng doktor. Tapos, iniwanan ako. So, nag-wait ako. Nag-patient ako guys, kasi akala ko meron lang siyang buo sa loob ng room. I think 20 minutes na, tapos nakikita ko lang nag-chat yung doktor doon sa may pintuan. Ayan, ganyan. So, kaya ako kumuha na ng video na yan. So, naiiyak na ako, naiinis na ako. Tapos sabi ko doon sa nurse, pagkatas ko ng video, sabi ko, tinignan ko yung mga CCTV camera muna. Tapos sabi ko, alam nyo, naiyak na talaga ako, nagluluha na talaga ako guys. Sabi ko, alam nyo, naging dayuhan din ako sa ibang bansa, pero never kong naranasan yung i-treat ng ganito. Na yung tao, emergency na, nandyan lang kayo, nakatayo, nagkikwentuhan, and hindi kayo nag-a-assess kasi feeling nyo, busy-busy kayo. Oo, busy-busy talaga sila pag kikwentuhan. Yung tao, nagra-running out ka na sa paghinga, hindi ka pa rin intindi. Nayak talaga ako. Tapos maya-maya, siguro na naramdaman nila na galit, tinitingnan ko yung mga CCTV. Kasi pwede ko sila ireklamo guys, totoo. Tapos, nung guys na
naiyak na ako, tapos tinawag ako, sabi niya, ma'am, pwede pong doon ka po muna sa waiting area. Nag-wait ulit ako doon, guys. Tapos mamaya-maya, binigyan ulit ako ng papel na sinulat ulit ng doktor na yun. Yun din yun. Sabi niya, bilhin ko daw muna bago ako magpunta sa mga test, run test. May mga test ako, yung blood test, ECG, yung may mga test ako gagawin. And dahil lumabas ako doon sa, pinacheck ko doon sa pharmacy sa loob ng hospital, wala doon. Ganito, wala yung ganito, wala yung ganito. Guys, alam mo ba? Lumabas ako ng hospital kasi in front, paglabas ko ng hospital, magkatapat daw ay butika din. At doon makakabili ng ibang gagamitin. Tapos, pagpunta ko doon sa isang clinic, wala na naman yung isa. Tapos pagpunta ko sa isa, wala din. So that means wala din doon, wala din dito, wala din doon. So saan ko hanapin in highway na paglaro? Guys, tapos pagkabili ko ng mga gamit na yun, pagkabili ko, bumalik na ulit ako. Kasi wala nga bibili sa akin. So, binili ko lahat yun hanggang sa nag-lab test na ako. I was so worried guys kasi nagkasakit ako sa mukha. Last year, 2000 until 2022, yeah, ng leukemia. When I was treated like COVID, na positive ako sa COVID at na-trace nila na meron akong sakit sa dugo. So, yun nga, na-positive ako sa leukemia in stage 2. Then after that guys, I was so worried kasi baka sabi ko, may sakit ulit ako na, I was so worried guys na baka ma-trace nila na may sakit ulit ako sa dugo, ganyan. So, end of my life na naman kasi dito sa Pilipinas, mahirap. So, nagpipray ako na sana hindi ganun, sana ubo lang, sana sakit lang. And yeah, my x-ray naman was fine. Okay, walang damage ang ano ko. And sa blood naman, okay din. Just pinag-stay lang nila ako ng Saturday. Tapos, pinauwi nila ako ng Saturday. Tapos, umuwi ulit ako ng Paranaque. Kasi sabi ng tita ko, pag uwi ko ng araw na yun, pinag-stay nila ako ng ilang oras. I think. Yeah, pag uwi ko ng galing hospital, umuwi ulit ako ng Paranaque, guys. And sabi ko, kailangan kong maka-attend ng anniversary ng church namin. So, sabi ko, hindi naman dahilan na may sakit ako, hindi ako attend. So, kahit hirap ako, guys, umattend pa rin ako. And God's will, nangyari naman. And of course, lahat naman ng sisters namin doon ay alam nila na nagpunta ako ng hospital, napunta ako sa hospital, and hindi na nila ako nasaan sa mga gawain doon. So, thank you everyone. And parang nag-resting lang ako sila, hindi ko na sila natulungan prepare kasi ang daming tao, ang daming tao. And I think yung prepare ng tita ko, sa 500 na tao yung mag-prepare ng pagkain. At hindi ako nakatulong doon. So, I just resting lang sa bahay. Tapos nalating lang ako ng mass, yun lang guys. And then after that, pagbalik namin dito, yan, nagpa-check up ulit ako. And yeah, it was admitted na talaga. So, hindi na are. Kasi talagang, ibang-iba na yung hanggang nakalabas ako ay last Wednesday lang. So, almost a week na ngayon, 1 week na ngayon, araw na to. So, parang alam nyo guys, pinag-attend lang talaga ako ni God ng church. Tapos, nung Monday, na-admit ulit ako. And Wednesday ako nakalabas. So, thankful. Until now, still coughing pa rin ako and I'm still resting. So, kapag lumalabas ako sa labas, ay nagmamas ako guys. Kasi, sobrang allergy talaga ako sa mga usok. Lalo na sa sigarilyo, bawal na bawal ako. I hate cigarettes talaga. Lalo na pag nakakaamoy ako nito, hindi upo talaga ako. And yun. So, nalaga ko na lang din yung sarili ko kasi wala na din mag-aalaga sa akin. So, yun lang guys. And, sana ay may natutunan kayo ng konti doon sa shinare ko sa inyong experience ko being hospital ako dito at saka nag-iisa, yun. So, huwag kayong mawala ng hopes. Lagi lang kayo mag-pray kay God at di kayo pababayaan. Yun lang guys. Kahit na feeling nyo, it's down na kayo, lagi isa lang kayo sa pakiramdam nyo. Lagi nyo tatandaan na si God, lagi kang sasamahan kahit anong nangyari. Yun lang guys, and God bless everyone. Hope you like it my video. Bye!